accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, at inutos mo yan, and the consequences, or sometimes an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakapan. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question. Mr. Chair, sabi niyo yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. Eh di syempre may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo. Yes, tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Hindi nakasagot si Congressman Arlene Broses sa counter-question ni dating Pangulong Duterte, kung saan siya nagpunta the other day kaya nag-point of order na lang siya, at napilitang mag-suspend ng 1 minute ang committee at sila'y nalilito na. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi nyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganon, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. That's a 1 minute suspension. Walang pre. Ang talino talaga ni dating Pangulong Duterte, walang kahirap-hirap na sinupalpal ang babaeng kongresista sa ibinabato niyang tanong, kaya medyo siya ay natamimi at napilitang mag-point of order na naman, sa pangalawang pagkakataon, at ang committee ay nag 1 minute suspension din. Sang-ayon ba kayo mga kababayan na kung bigyan pa ng mahabang buhay si dating Pangulong Duterte at magdesisyon na tatakbo ulit sa pagkapangulo? Nandyan ba kayo para sa inyong suporta? Paki-comment lang sa baba ang inyong mga sentimento at sagot, paki-subscribe na rin sa ating channel para updated tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat po. Mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta, para hindi tayo magtagal. Mr. Chair. Yes, you have, Congresswoman Broses, you have 4 more minutes. Mr. Chair, may I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President? Yes, it is related. I am asking yung nagtatanong to lay the predicate. Okay, sige po. Para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Brosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by laying the predicate before you ask the question directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am? I'm asking the ICC to hurry up
And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Allah. This issue Hala, has sir. been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisa na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung Ang question ko. utos ko- Ang question ko po ay, bakit nyo ini-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko, kung may kriminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man sadya. Alam naman trabaho ng police, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Hindi naman kailangan sabihin na May elements naman ng self-defense. Alam niyo yon, Mr. Chair. not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but And elements of connected self-defense. with that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yon? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty, because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin ng pisina na may sugat ka, sipain kita. Patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong My language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, really Mr. want Chair. to know the truth. Ganon. Last two questions.